Ipinakita ko sa kanya na mahina ako at sunod-sunuran sa kanya dahil alam kong ito ang gusto niya. Sa gilid ng mga mata ko ay alam kong nakasunod sa amin ang mga tauhan ni Mr. Ford. Kunwari hindi ko sila nakita habang naglalakad kami papunta sa hotel room kung saan ako pansamantalang tumutuloy. Kung titingnan ako ay para kami mag-ama ni Mr. Ford. Sinadya ko magmukhang mas bata sa hapit na gown na suot ko pero siniguro ko na mapapansin niya ang magandang hubog ng katawan ko. As expected, mabilis na nahulog sa trap ko ang lalaking pakay ko. Nakatulong sa akin ang bawat details na nabasa ko sa profile na ibinigay sa akin ni Boss Christian para malapitan ko siya ng walang kahirap-hirap. Pagpasok pa lang namin sa pintuan ng hotel room ko ay ramdam ko nag-iba na ang paraan kung paano humawak sa katawan ko ang mga kamay ni Mr. Ford. Marahang naglalanda sa maliit na bewang ko ang palad niya, pataas hanggang dibdib ko. Nagkunwari akong hindi ito napapansin habang mahigpit na hawak ko ang braso niya at bumabaon doon ang mga kuko kong may lason na dulot na pwedeng pumatay sa kanya in few minutes. Ouch! Too painful! Kunwari nasasaktan na daing ko. Nakiusap akong tulungan niya akong makaupo sa sofa. Kailangan ko siyang linlangin dahil oras ang kalaban ko. Ilang minuto pa bago ko makita ang epekto sa kanya ng laso na nasa dulo ng kuko ko kaya kailangan ko mag-isip ng paraan para hindi niya mahawakan ang katawan ko. Let me help you, baby. Puno ng pagnanasang sabi ni Mr. Ford sabay basa ng dila sa pang-ibabang labi nito. Muntik na ako masuka. Nandidiri ako sa kanya pero kailangan kong tiisin ang presensya niya sa harap ko. Konting minuto na lang ay alam kong matatapos din ang lahat ng ito. Lumuhod si Mr. Ford sa harap ko at inabot ang paa ko. Dahan-dahan niyang kinalas ang tali ng mataas na sapatos na suot ko at pagkatapos ay puno ng pagnanasang hinaplos ang binti ko paakyat habang nakatitig sa mga mata ko. Wala siyang kamalay-malay na nasa kamay ko na rin ang isa pang karayom na bigla kong ibinaon sa batok niya kaya natigilan si Mr. Ford. What was that? Kunot ang noon na tanong ng kaharap ko habang sa po ang batok niya. Tinaas ko ang kamay ko at ipinakita sa kanya ang mahabang kuko ko. Kunwari ay humingi ako ng tawad na nakalmot ko siya dahil nakiliti ako sa ginawa niyang paghalik sa binti ko. Ngumiti sa akin si Mr. Ford at muling hinaplos ang binti ko. It's okay, baby. Let's have fun. Sure. Mapang-akit na sagot ko. Sinakyan ko ang gusto niya dahil nakikita ko na ang maliit na device na nakasabit sa smartwatch na suot niya. Kailangan ko sumabay sa kanya dahil siguradong susugo dito sa loob ng silid ang mga tauhan niyang nakasunod sa kanya. Sa oras na marinig nilang nagkakagulo kaming dalawa dito sa loob. As expected, nabitawan na lalaking kaharap ko ang binti ko at sinapon niya ang kanyang ulo. Minuto lang ang lumipas ay nakita ko na ang epekto ng laso na kumalot sa katawan ni Mr. Ford. Nag-aakusang tumingin sa akin si Mr. Ford pero wala siyang narinig na kahit na anong salita mula sa akin. Nang bumagsak siya sa sahig ay nagkunwari ako yumakap sa kanya at hahalikan siya sa dibdib pero ang mga daliri ko ay mabilis na sinalat siya sa leeg para tingnan kung buhay pa ito at humihinga pa. Mabilis na hinubad ko ang damit na suot ko at agad na itinapon sa kamay ni Mr. Ford para matakpan ang device na suot niya at walang makita ang mga tauhan niya. Mabilis na naging kilos ko. Minuto lang ay wala na sa ulo ko ang blonding wig na ginamit ko at iba na rin ang damit na suot ko. Gamit ang parachute, tumalon ako sa veranda dala ang singsing na pagmamayari ni Mr. Ford na kinuha ko sa kamay niya bilang patunay na nagtagumpay ako sa unang misyon ko at nakuha ko ang kailangan ko sa kanya. Sa loob ng 1 taon lumipas ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang misyon ko. Hindi naging madali ang lahat pero nagawa ko. Ilang ulit ako nahuli at nanganib ang buhay ko pero nakatakas ako dala ang singsing na pinakamahalaga sa bawat members ng Golden Dragon Syndicate at magpapatunay na naging successful ang bawat trabahong ginagawa ko. Nanatiling lihim ang pagkakakilanlan ko. Wala akong mukha sa mga kalaban ng organisasyong kinabibilangan ko. Tanging si Boss Christian at ilang key person ng kanyang clan ang nakakaalam kung sino ako pero very limited lamang ang access nila tungkol sa personal data ko. Dahil tanging aming pinuno ang siyang may alam sa tunay na katauhan ko. Sa loob ng 3 taong lumipas ay naging tapat akong tauhan ni Boss Christian. Ginawa ko ang lahat kaya nagtagumpay ako at napatunayan ko sa kanya na karapat dapat ako sa posisyon na meron ako ngayon. Nakatingin ako sa kawalan habang nakaupo sa isang bench dito sa gilid ng dagat. Nandito ako ngayon sa Hawaii at nag-book na isang private resort para magbakasyon with free expenses bago bumalik sa Pilipinas. Nakuha ko itong benepisyo dahil nagawa ko ang misyon ko.
Sa mata ng lahat ay isa akong photographer, isang traveler at nature lover. Pero walang kahit na sino ang nakakaalam sa tunay na katauhan ko. Lahat ng mga pictures na kinuha ko at ini-upload online ay kuha sa mga bansang pinuntahan ko. May sarili akong page kung saan naka-public post ang lahat ng mga larawang kuha ko sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan ako pumunta bilang bahagi ng trabaho ko. Siyempre palabas ko lang ang lahat ng iyon dahil ang main reason kaya pumunta ako sa isang lugar ay dahil nandoon ang target ko. Nag-enjoy ako ngayon sa bakasyon ko and I must say na deserve ko ito. Hindi biro ang maging assassin. Hindi ko na rin mabilang kung ilang ulit ako nagpalit na mukha at appearance kapag lumalabas ako sa public place para walang makakilala sa akin. Kaya ngayong nasa bakasyon ako ay ayoko munang mag-isip ng tungkol sa kahit na anong bagay na related sa trabahong pinasok ko. Banayad ang alon ng dagat pero may kirot akong nararamdaman na unti-unting bumabangon sa dibdib ko at paulit-ulit na sinisikil ako. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay nagpapaalala sa akin sa masayang mukha ng anak ko. Kahit pilit na kinakalimutan ko si Alex ay may bahagi sa puso ko na nakatago ang alaala kung paano at saan ko siya noon natagpuan. Nabalot ako ng galit noon at yun na naging lakas ko para lumaban sa hamon ng buhay. Malaki ang bahagi ni Alex kaya nabuo si Baby J. Galit man ako sa kanya na iniwan niya ako ng walang paalam pero nang dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng anak kahit sa napakaikling sandali lamang. Kahit minsan ay hindi ko ginustong hanapin pa si Alex para tanungin kung bakit siya biglang umalis noon. Para sa akin ay isa lamang siya sa masakit na nangyari sa buhay ko at walang dahilan para muli kong balikan ang nakaraan. Mas mabuting hindi ko alam kung sino talaga siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Wala naman kaming malinaw na usapan tungkol sa amin dalawa. Wala kaming naging relasyon at hindi rin nagmahalan para bumuo ng isang pamilya, kaya walang dahilan para hanapin ko pa siya. Tanggap ko na ang nangyari noon dahil kasalanan ko rin naman ang lahat. Hindi ako naging matatag at nadala ako sa tukso. Dalawa kaming may kasalanan at hindi ko pwedeng isisi sa kanya ang lahat. Ngayong natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa, ay natutunan kong tanggapin ang nakaraan ko pero hindi ang nangyari sa anak ko. Sa mga panahon na ginagawa ko ang misyon ko ay wala akong ibang nasa isip kung hindi ang mahanap ang mga taong may kagagawan sa pagsunog sa kumbento. Hindi ako papayag na hindi nila pagbayaran ang pagkuha nila sa buhay ng anak ko. Dugo sa dugo, buhay sa buhay ang kapalit at yun ang batas ko. Sanay na akong mamuhay ng mag-isa, kaya baliwala na sa akin kung ako lang ang tao dito sa cottage na kinuha ko. May baril o wala, kaya ko ipagtanggol ang sarili ko kaya wala akong pakialam kahit saang sulok man ako ng mundo mapunta. Huling araw ko na dito sa Hawaii, kaya pinagsasawa ko na ang mga mata ko sa magandang tanawin sa lugar na ito. Bukas ng tanghali ay aalis na ako papuntang airport at babalik na sa Pilipinas. Mabilis na lumipas ang oras. Kahit hating gabi na ako natulog kagabi ay maaga akong nagising. Hindi ako excited bumalik sa Pilipinas dahil wala akong pamilyang babalikan. Kaya lang hindi ko mawari kung bakit distracted ako. Tangi ang mga magulang ko ang meron ako pero bata pa lang ako ay hindi na sila bahagi ng buhay ko. Kaya walang dahilan para puntahan ko sila at magpakita sa kanila. Simula na sinabi ni Papa na tumayo ako sa sarili kong mga paa ay minabuti kong lumayo at mamuhay ng mag-isa. I'm sure sa loob ng 3 taon lumipas ay hindi man lang ako hinanap ng aking ama. Dahil simula pa lang ay wala na siyang pakialam sa akin. Dala ang backpack ay umalis ako sa resort at nagbook ng taxi na maghahatid sa akin sa airport. Nakasuot lamang ako ng rubber shoes at maong na jeans na pinaresan ko ng puting off-shoulder na blouse. Gaya ng nakasanayan ko ay nagsuot ako ng sunglasses. Kahit sa public places ako pumunta ay ginagawa ko ito para na rin magbago ang appearance ko at hindi makilala ng ilang taong nakakasalamuha ko. Tahimik na inabot ko ang passport na hawak ko sa immigration officer na siyang nadatnan ko dito sa counter. Ngumiti siya sa akin at binati ako pero tipid ng ngiti lamang ang iginanti ko. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit ako sumakay ng eroplano pero ngayon lang ako nakaramdam ng hindi ko maipaliwanag na kaba sa dibdib ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Para akong tumakbo ng malayo habang tahimik na nakaupo sa upo ang laan sa akin. Malaki ang space dahil business class ang kinuha kong upuan. Kunti lang tao pero hindi ako mapakali sa kinauupan ko. Ito na ang pinaka-uncomfortable na biyahe ko.
Malayo ang Hawaii sa Pilipinas. Mahaba ang flight duration pero kahit nakapikit ako'y hindi ako nakatulog dahil ayaw akong dalawin ng antok. Iba palang pakiramdam na uuwi ako ngayon sa Pilipinas kumpara sa ibang flight ko papunta sa iba't ibang sulok ng mundo para puntahan ang susunod na target ko at bahagi ng mission ko. Pakiramdam ko ay ito na ang pinakamahabang oras ng biyahe ko. Sobrang nakababagot at kahit pinilit kong matulog sa loob ng eroplano ay nagising agad ako. Maraming pasahero ang sakay ng eroplano pero dahil VIP passenger ako ay mabilis na nakalabas ako at tumuloy sa immigration area. Alam ko naghihintay na sa akin ang tauhan ni Boss Christian dahil may natanggap akong text message mula kay Patrick na may susundo daw sa akin dito sa airport para ihatid ako sa penthouse ko. Yes, may sarili na akong bahay. Malaki ang kinita ko sa bawat trabahong ginawa ko. Nakabili ako ng mga property sa tulong na rin ni Boss Christian kaya marami akong dapat na ipagpasalamat sa kanya. Napakaraming tao ang naghihintay sa waiting area ng arrival pero alam kong kahit isa sa kanila ay wala akong kapamilya. Tumayo ako sa dulong bahagi at kinuha ko ang cellphone sa loob ng bag ko para tingnan kung dumating na ba ang sundo ko. Welcome back, Lady M. Nagtaas ako ng muka nang marinig ko ang pamilyar na tinig ni Max. Siya pala ang sundo ko kasamang ilang tauhan ni Boss Christian. How's your trip? Tanong ng kaharap ko pero nagkibit balikat lang ako. Nothing special. Walang emosyon na sagot ko. Sabay kaming napalingon ni Max nang marinig namin ang malakas na sigaw at tilian ng mga taong nasa waiting area. Mula sa kinatatayuan ko, nakita kong kumaway ang isang lalaki na katalikod sa amin. Sino yan? Walang ganang tanong ko. Baka artista o kaya naman ay politiko. Kibit balikat na sagot ng kaharap ko at pagkatapos ay bumaling sa akin at niyaya na ako. Let's go, ihatid na kita sa bahay mo. Tumango lang ako at nagsimulang ihakbang ang mga paa ko papunta sa naghihintay na sasakyan. Pasakay na sana ako nang muling marinig ko ang malakas na tilian ng mga babae at may tinatawag silang pangalan, kaya napalingon ako. Hindi ko alam kung dinadaya ba ako ng paningin ko pero kahit malayo ang distansya namin ay malinaw na nakita ko ang mukhang pamilyar sa akin. Si Alex. Siya nakita kong sumakay sa itim na sasakyan, kasunod ang ilang kalalakihan. Saglit na natigilan ako. Hindi ko nagawang igalaw at ihakbang ang mga paa ko hanggang sa nawala sa paningin ko ang sasakyang sinusundan ng mga mata ko. Okay ka lang ba, Lady M? Narinig kong tanong ni Max sa akin. Marahan akong tumango at walang imik na sumakay sa sasakyan na naghihintay sa akin. What happened? Tanong ni Max habang nagmamaneho at mabilis na nagpapatakbo ng minamanehong sasakyan. Hindi tayo close para tanungin mo ko ng kung ano-ano, Max. Walang ganang sagot ko. Yeah, I know that. Curious lang ako dahil bigla ka nang natulala nang makita mo yung artista. Natatawang paliwanag ni Max. Hindi ko siya sinagot. Sa lahat ng ayoko ay ang maraming tanong. Sanay ako mag-isa at walang nakikialam at mausisa sa kahit na anong ginagawa ko kaya tahimik ang buhay ko. As expected, dito ako hinatid ni Max sa penthouse na binili ko 2 years ago. Ngayon ko lang ito actual na nakita dahil ito ang unang pagkakataon na umuwi ako dito sa Pilipinas. Simula nang umalis ako 3 taon na ang nakararaan. Gusto mo ba samahan kita dito? Tanong ni Max nang makapasok kami at nakaupo na sa sofa. Hindi. Maikling sagot ko. Ayoko magpaliwanag kung bakit dahil sarili ko itong bahay at hindi related sa organisasyon. 3 taon kang nawala dito sa Pilipinas. If you need anything, tawagan mo lang ako. Sabi ni Max bago umalis. Naiwan ako mag-isa. Inikot ng mga mata ko ang kabuuan ng penthouse at sinuyod kung may kakaiba akong dapat na makita. Gamit ang smartwatch na suot ko ay nag-scan at tracing ako kung may anong devices ba ang nandito sa loob ng penthouse ko. Lagi ko itong ginagawa kahit saan ako pumunta para na rin sa safety ko. May pumupunta kasi dito para maglinis. Gusto kong pag-uwi ko dito ay maayos ang bahay na dadatnan ko para komportable ako habang nandito. Pabagsak na humiga ako sa kama. Pakiramdam ko'y pagod na pagod ang buong katawan ko. Pumikit ako para ma-relax pero agad na napamulat nang bigla kong naalala ang pamilyar na muka na lalaki nakita ko kanina sa airport. Nakita kong tumingin din siya sa direksyon ko bago sumakay sa sasakyan na naghihintay sa kanya pero wala akong nabasang kahit na anong emosyon sa mga mata niya. Siguro may nagkamali lamang ako. Kahit ayoko kasing isipin, si Alex ay kusang bumabalik sa isipan ko anong nangyari noon na tila ba gustong ipaalala sa akin ang nakaraan ko. Ngayon bumalik na ako dito sa Pilipinas. Sa tingin ko ay ito ang naging dahilan kaya bigla kong nakita ang pagkakahawig nila na lalaking kasabay kong umalis sa airport kanina. Marami nangyari sa akin dito sa Pilipinas at kahit saang sulok man ako ng mundo napunta, ay hindi ko pa rin kayang basta na lamang nakalimutan ang lahat.
Welcome back, Lady M. Malakas na bati sa akin ni Boss Christian nang pumasok ako dito sa loob ng opisina niya. Thank you, boss. Walang emosyon na sagot ko. Umupo ako sa pang-isahang sofa kaharap ko saan nakaupo si Boss Christian. Alam niyang pupunta ako dito sa opisina niya ngayong araw para kunin ang major prize ko ngayon na natapos ko ng malinis ang mission ko. Maganda ang naging performance ko kaya confident ako makukuha ko ang gusto ko. As expected, you didn't fail. You did a great job, Lady M. Malinis, walang trace at higit sa lahat, you proved to the entire syndicate society how fearsome you are. Nanatili akong walang kibo at tahimik na nakikinig sa pinuno ng aming organisasyon. Expected ko nang sasabihin niya ito sa akin dahil talagang naging maganda ang performance ko. Isa na ako sa mga kinatatakutang assassin ngayon ng mga kasapi ng sindikato. Sa bawat katawang nahawakan ng kamay ko ay hindi nawawala ang markang iniiwan ko sa balat nila. Ito ang nagpapaalala sa kanilang lahat ng pagkakakilanlan ko at kung sinong may kagagawa ng pagkamatay ng taong inililigpit ko. Mula sa pagiging J ay nabago ito nang mag-iwan ako ng tatak na J sa bawat kasapi ng sindikatong kasama sa listahang ibinigay ni Boss Christian sa akin. I did my job, boss. And I believe this is the right time para tumupad ka sa pangako mo sa akin. Seryoso at walang paligoy-ligoy na sabi ko dito. Sure. Mabilis na sagot ni Boss Christian. Tumayo siya at lumapit sa mesa. Hindi nagtagal ay bumalik din agad. Dala ang isang folder at iniabot sa akin. Here, nandiyan ang lahat ng impormasyong kailangan mo tungkol sa pagkamatay ng anak mo. Mabilis na inabot ko ang folder at agad na binuklat sa harap mismo ni Boss Christian. Nakita ko ang pamilyar na mga mukha ng 6 na lalaking nakatatak sa isipan ko na siyang nakita ko noon sa CCTV footage at positibong natukoy na siyang sumunog sa kumbento. You have 3 months para tapusin mo mga iyan, Lady M. They are all yours now, but if you need anything that you think I can help you with, just let me know. Alam kong kakailanganin ko ang tulong niya kaya walang pagdadalawang isip na sinabi ko sa aming pinuno na kailangan ko ng sasakyan at driving license para makapagmaneho ako habang nandito ako ng Pilipinas. You'll have it within 2 days. Mabilis na sagot ng kaharap ko. Sa dami ng koneksyon ni Boss Christian ay alam kong kaya niya itong gawin. Dahil nakuha ko na ang pakay ko, ay agad akong tumayo at nagpaalam na sa kausap ko. See you soon, Lady M. Take good care of yourself. Tanging marahang tango lamang nagawa kong isagot sa aking pinuno dahil hindi maalis sa mga mata ko sa mukha ng taong nasa larawan. Salina ang una sa listahan kaya siya ang uunahin ko. Lumabas ako sa opisina ni Boss Christian dala ang folder na ibinigay niya sa akin. Sakay ng taxi ay bumalik ako sa penthouse ko at mabilis na binuksan ang laptop para makita ang lugar na pupuntahan ko. Ilang taon ako nawala dito sa bansa. Hindi rin ako pamilyar sa pasikot-sikot dito sa Maynila kaya kailangan kong pag-aralan ang lugar na pupuntahan ko. Matapos ang ilang oras na nakatutok ang mga mata ko sa screen ng laptop na nasa harap ko, ay tumayo na ako. Kailangan ko magbihis dahil aalis ako ngayon para bumili ng kotseng gagamitin ko. Nagkalat ang mga car dealer at branches sa daan pero dahil may preferred akong brand ng sasakyan ay mabilis kong nahanap ang branch nila dito sa kahabaan ng EDSA. Simple lang ang ayos ko, ganoon din maging ang pananamit ko. Nang pumasok ako dito sa loob ng showroom, tanging t-shirt at fitted jeans ang suot ko at pinaresa ng puting rubber shoes. Halos walang pumapansin sa akin na makapasok ako pero abot hanggang langit ang ngiti ng mga babaeng nakita ko sa lalaking dumating dahil formal ang pananamit nito. Gumala ang mga mata ko sa buong paligid at isa-isang tiningnan ang mga nakadisplay na vehicle pero hindi ko nakita ang latest edition ng sasakyang hinahanap ko. Lumapit ako sa isang sales representative at nagtanong kung meron bang available na unit ng Audi R8 dito sa Pilipinas. Taningnan lang ako ng staff na kaharap ko. Mapanuri ang mga mata na sinuyod niya ang kabuuan ko mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay pairap na sinabing wala daw silang ganoong uri ng sasakyan dito. Mukhang nagbase lamang ang babaeng tinanong ko sa appearance ko kaya ang akala siguro niya ay wala akong perang pambayad kung sakaling makita ko ang sasakyang hinahanap ko. Bakit nga naman hindi? Bukod sa mahal ang halaga ng kotseng gusto kong bilhin, ay limited edition pa ito at nagkakahalaga ng $229,890 sa Amerika nang minsang tumingin ako doon. Kung dito sa Pilipinas ay aabot iyon ng 14 million or more, kasama na ang tax and processing fee. Kahit nainis ako sa babaeng tinanong ko ay hindi ko nalang pinansin pa. Wala akong panahon sa tulad niya kaya naglakad akong palayo sa kanya.
Ma'am, baka po may nagustuhan po kayong unit dito sa amin. Pwede ko po kayong i-assist. Nakangiting sabi ng babaeng lumapit sa akin. Yes, pero hindi ko nakita dito ang model at unit na gusto ko. Formal na sagot ko. Tinanong ako ng kausap ko kung ano daw ang gusto ko kaya sinabi ko sa kanya kung ano ang model ng sasakyang hinahanap ko. Nanlaki ang mga mata ng kausap ko. Mukhang hindi siya makapaniwala na ganoong unit ng sasakyan ang gusto kong bilhin. May isang unit po kami sa taas, ma'am. Agad na sagot ng kausap ko. Pwede ko bang makita? Walang paligoy-ligoy na tanong ko. Sure, ma'am. This way po. Mabilis na sagot ng kaharap ko. Magkasama kaming sumakay sa elevator. Minuto lang inasa harap ko na ang sasakyang gusto ko. Nagustuhan ko ang kulay at design nito pero syempre, maganda ang track record ng unit na ito. Mabilis at smooth ang takbo nito sa kalsada, kahit naka-high speed pa. Minsan ko nang nagamit ang ganitong model ng sasakyan nang pasukin ko ang teritoryo ng huling naging target ko sa Israel. Tuwan-tuwa ang car dealer na nag-assist at tumulong sa akin. Congratulations po, ma'am. Enjoy and drive safely po. Nakangiting sabi nito. Ibinigay niya sa akin ang susi ng bagong sasakyang binili ko. Tanda na successful na nga ang payment ko. In my peripheral vision, nakita kong nakasunod ang mga mata sa akin ng ilang staff dito sa showroom. Kasama na doon ang babaeng tinanong ko kanina. Hindi inaasahan ng malditang iyon na may pambili ako at babayaran ko ng cash ang pinakamahal na sasakyan dito sa shop. Habang naghihintay ako na matapos ang ilang documents na kailangan ko ay nabaling ang paningin ko sa malaking screen sa harap ko kung saan nakaplay ang isang advertisement ng brand ng sasakyang nabili ko. Nangunot ang noo ko nang makita ko ang isang commercial na talagang kumuha sa atensyon ko. It's him again, with a strong aura and a handsome face. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit 3 taon na ang lumipas ay hindi ko siya nakalimutan. Na Michelle, okay na po ang papeles mo. Pirma mo na lang po kailangan para matapos na po tayo. Narinig kong sabi ng car dealer na kausap ko. Ilang kurap ang ginawa ko bago bumaling sa kanya. Miss, alam mo ba kung anong pangalan na lalaking model na nasa commercial? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko sa kaharap ko. Sino po sa kanila? Tanong rin ito sa akin. Ilang commercial pa ang hinintay namin bago ko muling nakita ang mukha na lalaking ayoko na sanang kilalanin pa pero para itong anino na nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Ah, si Miguel Monterreal po yan, ma'am. Sabi ng kausap ko. Tila kinikilig pa siya nang sabihin ang pangalan na lalaking tinanong ko sa kanya. Sikat po siyang singer at car racer, ma'am. Naging madaldal na ang kausap ko, kaya bigla ako nagkaroon ng mga impormasyon na hindi ko na dapat nalaman kung hindi ako nagtanong. Thank you po sa tiwala, ma'am. Napakalaking tulong po sa akin at sa pamilya ko na dito kayo bumili ng sasakyan. Ngumiti ako sa kanya at nagpasalamat din dahil nakuha ko na ang isa sa mga bagay na gusto kong bilihin. Malakang may tutulong sa akin ang sasakyang ito sa mga gagawin ko. May sarili itong feature na kayang magpalit ng plate number kahit 3 ulit pa. In just a second in case of emergency. Nang masiguro kung tapos na ang lahat ay tinawagan ko si Boss Christian at sinabing bumili ako ng bagong sasakyan. Si Patrick na bahala sa lahat. Go home and rest, Lady Am. Ipapahatid ko na lang sa iyo ang sasakyan mo kapag tapos na. Matapos magpasalamat ay nagpaalam na ako kay Boss Christian. Ibinigay ko na rin sa kanyang address dito sa showroom at si Patrick na raw ang bahalang kumuha at maghatid sa penthouse ng sasakyan ko. Sakay ng taxi ay agad akong bumalik sa penthouse ko. Kanina ko pa gustong umuwi dito pero pilit na pinipigilan ng sarili ko na mag-research tungkol kay Alex. Dahil wala pa akong stock ng pagkain dito sa bahay kaya naghanap na lang ako ng available na food delivery online. Ang nakakainis pa, nakita ko na naman ang mukha ng lalaking iniiwasan ko makita sa banner ng isang sikat na fast food chain. Mukhang sikat na sikat ang lalaking iyon dito sa Pilipinas. Kahit saan na lang ay nakikita kong pakalat-kalat ang mukha niya. Nawalan tuloy ako ng ganang kumain pero dala na rin marahil ng curiosity ko kaya nagkaroon ako ng urge na mag-research tungkol sa pagkatao ng lalaking iniiwasan ko. Ayon sa bio niya online, his name is Miguel Monterreal, anak ng isang kilalang retired general at may 2 pang kapatid at kakambal. Aside sa nabasa kong napakaikling information tungkol sa lalaking iyon, ay wala na akong nabasa na kung ano-anong chismis tungkol sa kanya. Masyadong pribado ang buhay ni Miguel Monterreal. Kahit sikat na sikat pala ang lalaking iyon ay very limited lamang ang information na maaaring makita at mabasa ko tungkol sa kanya. Siguro ay matagal na siyang artista noon pa, pero dahil malayo kami sa bayan at mahirap lamang kami ni Lola, ganoon din ang mga kapitbahay namin sa baryo, kaya wala kaming telebisyon sa bahay para makilala si Alex nang minsang napadpad siya doon.
Maaga pa lang kanina ay nagising agad ako dahil sa malakas na tunog ng nagre-ring na cellphone sa tabi ko. Tumawag si Patrick at sinabing hindi siya makakapunta dito sa penthouse dahil may iniutos sa kanya si Boss Christian kaya si Max na lang daw ang maghahatid ng sasakyan ko ngayong gabi. Well, wala naman akong pakialam kahit sino sa kanila ang pupunta dito. Basta ang mahalaga ay makarating sa akin ang sasakyan ko. Expected ko na may plate number na iyon at dadalhin na rin ni Max ang driving license na hinihintay ko. Sa loob ng 2 araw na naghihintay ako inabala ko ang sarili ko sa paghahanap kay Lina. Binalikan ko ang hotel kung saan ako nagtatrabaho noon para makakuha ng kahit na anong impormasyon tungkol sa kanya. Wala na kasi siya sa dating address na nakalagay sa profile na ibinigay ni Boss Christian sa akin. Kaunti lang ang oras ko kaya dapat magawa ko ng mas mabilis ang planong paghihiganti ko sa lahat ng sangkot sa pagsunog sa kumbento sa loob ng 3 buwang ibinigay sa akin ng boss ko. Tumayo ako nang marinig ko ang malakas na tunog ng doorbell mula sa labas. As expected, si Max ang nakita ko sa screen, kaya pinagbuksan ko agad. Walang kibo na isinara ko ang pinto at bumalik sa sofa kasunod si Max. "Here's your key and all documents you need, Lady M." Formal na sabi ni Max. Inilapag niya ang hawak na envelope sa center table. Mabilis na inabot ko ito at tiningnan kung ano ang laman nito. "Kompleto na iyan. Nandiyan na lahat ng kailangan mo." Tinanguan ko lang si Max at inilapag sa tabi ko ang documents na ibinigay niya. "Thank you." Walang emosyon at tipid na sabi ko. Ngumiti ang kaharap ko. Hindi ko gusto kung paano niya ako tingnan pero hindi ko nalang pinansin. Katahimikan na sumunod na namagitan sa aming dalawa hanggang sa hindi nakatiis ang kaharap ko at narinig ko nagtanong si Max sa akin. "Are you free today?" Hindi ko sinagot ang tanong niya. "Why?" Maikling tanong ko rin. "Baka pwede tayong lumabas kahit saglit lang today kung okay lang sa'yo. 3 taon kang nawala dito sa Pilipinas, Lady Am. It's about time para mag-celebrate naman tayo." Paliwanag ng kaharap ko. Tumaas ang kilay ko at umiling. Walang dahilan para mag-celebrate ako. Walang ganang sagot ko. "I can help you." Tiningnan ko ng matalim ang kaharap ko. I cut him off. Hindi ko na hinintay na matapos ang sasabihin niya nang magsalita ako. "I don't need your help, Max. Alam mo yan. So don't insist." Tumangutang ang kaharap ko at inabot ang baso na kanina ay gamit ko para uminom ng wine at mabilis na nilagok ang natirang alak sa kupita. Kinunutan ko siya ng noo dahil ayokong may ibang gumagamit ng bagay na pag-aari ko. "Oh shit. I'm sorry." Nakataas sa mga kamay na hingin pa umanhi ni Max nang makita niyang matalim ang mga matang nakatingin ako sa kanya. "Palitan mo iyan." Inis na sabi ko. "Sure, no problem." Mabilis na sagot ni Max. Nagkibit balikat ito habang nakatingin ang mga mata sa wine glass na hawak niya. "Umuwi ka na din, busy ako ngayon." Malamig na sabi ko at walang ganan tumayo. Tinalikuran ko si Max at walang lingon likod na pumasok sa silid ko. Mahigpit na hawak ng kanang kamay ko ang mga documents na dala niya kanina dahil dito ako magsisimula. Noong nasa base pa lang ako ay kinatatakutan ng mga kasamahan ko si Max dahil sa image na meron siya pero kahit kailan ay hindi ako na-intimidate sa kanya. Siguro ay dahil wala akong pakialam sa ibang bagay. Tanging ang goal at misyon ko lang ang mahalaga sa akin. Hindi rin ako tumingin sa kahit na sinong lalaki. Kahit harapan nila ipinapakita na may gusto sila sa akin. Sabi nga nila ay bato raw ako. Walang emosyon dahil malamig ang pakikitungo ko sa lahat ng mga tao sa paligid ko. Walang nagtangka maligaw sa akin dahil kahit minsan ay hindi ko hinayaang may lalaking makalapit sa akin. Matapos magbihis ay lumabas ako. Wala na si Max at walang bakas niya ang naiwan dito sa loob ng penthouse ko. Alam ko kung saan makikita si Lina kaya sa unang pagkakataon ay sumakay ako ng bagong biling sasakyan ko para puntahan siya. Masyadong mahaba ang 3 taon para singilin ko siya. Kung inaakala ng babaeng iyon na nakalimutan ko na ang lahat dahil ilang taon niya akong hindi nakita ay nagkakamali siya. Dito sa isang high-end bar sa Makati ko natagpo ang nagtatrabaho si Lina. As expected, related pa rin siya sa sindikato at sigurado kung marami na siyang babaeng dinala sa grupong kinabibilangan niya. Naupo ako sa bakanteng sofa. Isang VIP table ang kinuha ko malapit sa counter para makita ko ang bawat kilos ng bartender na pinagmamasdan ko. Magaling si Lina. Talagang sa mataong lugar siya ngayon nagtatrabaho para mabilis siyang makahanap ng susunod na target na dadalhin at ipagbibili sa sindikato. Nakita kong tumayo si Lina kaya mabilis na sinundan ko siya. Hindi gaanong maraming tao dito sa bahagi ng club na kinaroroonan ko kaya mabilis kong napag-aralan ang bawat kilos ng mga nandito. "Hey, are you alone?"
Nagangat ako ng muka at nakita ko ang dalawang foreigners na lumapit sa akin. Hindi ko sila kilala kaya hindi ako sumagot at nagkibit-balikat na lang. "You're such a lovely woman. It's a shame you're alone here with no one accompanying you." Sabi pa ng isa. Inis na inukutan ko sila ng mga mata at inutusan na iwan ako. "Don't be a bitch, lady!" Galit na singhal sa akin ng isa pang foreigner na lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa braso dahilan kaya mabilis na umigkas ang kamay ko at ubod lakas na nasampal ko ito. Dito na nagsimula ang gulo kaya nawala kay Lina ang atensyon ko. Dahil distracted ako sa nangyari sa harap ko. Minura at dinuro ako na isa pang lalaki pero mabilis na sinampal ko rin ito. At sabay na umangat ang kamay nilang dalawa para saktan ako pero kahit isa sa kanila ay walang tumama ang kamay sa mukha ko. "What's going on here?" Narinig kong tanong ng tinig na pamilyar sa akin. Hawak pala niya ang mga kamao ng dalawang foreigner na lumapit at nanggugulo sa akin. "Nasaktan ka ba nila, miss?" Tila concern na tanong sa akin ni Miguel Monterreal. Mabilis akong umiling at hindi nagsalita. Sa dami ng populasyon ng mga taong pwede ko makita, ay bakit si Miguel pa? Mula sa kaharap namin may ingay at lasing na mga foreigners, ay nakita kong bumaling ang tingin ni Miguel sa akin at saglit na nagtama ang aming mga mata. Wala ko nakitang emosyon sa mga mata ni Miguel, maging kahit na anong hint na kilala niya ako. Para bang estranghero ko sa paningin niya kung paano niya ako tingnan ngayon. Biglang bumangon ng matinding galit sa dibdib ko para sa lalaking kaharap ko. Inis na tinabig ko ang dalawang makulit na mga foreigner at magkakasunod na sampal ang natanggap nila mula sa akin. Sa kanila ko ibinuhos ang galit ko. Sinapak ko ang dalawa at hindi rin nakaiwas ang nagulat na si Miguel Monterreal nang dumapo sa mukha niya ang palad ko. Dahilan para makita kong napangiwi ito. "Ouch! Ang bigat ng kamay mo!" Narinig kong reklamo ni Mr. Monterreal pero walang pakialam na kinuha ko ang clutch bag ko at walang paalam na iniwan silang lahat.